Siya si Boykie, isang millennial. Ang tipikal na araw ni Boykie ay nag-uumpisa at nagtatapos sa harap ng computer. 8 buwan pa lang ang nakalipas nang mag-umpisa siyang magkaroon ng interes sa mundo ng pagbibisikleta. Pero hindi ito naging madali. Noong umpisa kasi, ilang ikot pa lang niya sa BGC ay laspag na agad siya. Ngunit hindi pinanghinaan ng loob si Boykie. Sinubukan niyang pumadyak linggo-linggo. Hanggang sa naengganyo natin siyang sumali sa isang Audax event bilang isang motivation. Medyo nag-alinlangan ang ating bida, pero pumayag naman siya. Kaya andito tayo ngayon sa Subic para sa pinakamahabang ride na gagawin niya so far, ang 200km event. Sapat na ba ang ensayo ni Boykie para matapos ito? Aabot ba siya sa cut-off? O susuko na lang ba ang ating bida? So anong nararamdaman mo sa first Audax mo? Kinakabahan pa ako. Sobrang mahirap siguro to. First time ko lang naman eh. Pero kakayanin. Kaya yan. Kaya. Good luck. Again, Audax is not a race. Respect everyone in the peloton. You just have to finish the ride at your own pace before cut-off. 5, 4, 3, 2, 1, rock and roll! Good luck! Ang Subic route ay mag-uumpisa sa Mango Valley Hotel sa Subic at tutungo patungong norte. Didiretsuhin lang ang National Highway hanggang umabot sa Masinloc, Zambales sa halfway mark. Mula dito, babalik muli patungong Subic. 209 kilometers ang haba nito at may elevation gain na mahigit 1,000 meters. Dapat matapos ito sa loob ng 13.5 hours. Ito ang OG na ruta ng Audax Philippines. Wala pang 1 kilometro, may bubungad na agad na ahon paglabas ng SDMA. Magkasunod to, pero maigsi at halos banayad pa naman. Kayang-kaya pa ng fresh legs. Kapag pabalik na, ibang usapan na yon. For this ride, ako ang magsisilbing pacemaker. Mayroong heart rate monitor si Boykie na nakakonect sa head unit ko. Simple lang ang strategy namin. Ang target ay mostly zone 2 lang. Zone 3 sa ahon. Kainitan ng summer to. Tingin ko, ito ang magiging pinakamalaking pagsubok sa ride na to. Hour 15 minutes na at naka 26 kilometers na kami. So far, mukhang okay pa naman. Mababa pa yung heart rate ni Boykie. Buti na lang nag-start ng 1 hour earlier itong ride kasi sobrang init talaga lately. Nakakalaspag ang tanghali, tsaka hindi na rin siya healthy.
So malaking bagay yun. Iba talaga ang pakiramdam ng pagbabike sa umaga, lalo na kung maabutan mo ang ganito kagandang sunrise. Isa sa mga rason kung bakit natin ito ginagawa. Naka 2 hours na kami, and so far disiplinado pa naman si Boyki sa pacing strategy. So relatively mabagal kami compared sa iba, pero plano namin isusustain namin yung ganitong speed hanggang dulo. So kung gagana ba siya malalaman natin. Oo naman. Okay pa? Parang wala pa. Kaya pa yan. Parang wala pa baka mamaya Mamaya ako iiyak eh. Mukhang nakumpiyansa ata ang ating bida. Rookie mistake. Never underestimate the route. Kapag umaga at fresh pa ang legs mo, akala mo masusustain mo na ito sa buong ride. Pero mahaba ang 200 kilometers at 1/4 pa lang ang cover namin. Ano, kumusta naman? Kaya ba? Kaya pa ito eh. Ayun, naka 4 hours na kami. 4 hours tapos 85 kilometers. Malapit-lapit na. Simula kilometer 86 sa bandang Palawig, naging rolling na ang daan. Mayroong mga ahon bago maabot sa Masinloc. Pinakamahirap sa kilometer 94 na may almost 2 kilometers na haba. Maximum 8% ang gradient, pero maiksi lang. Mostly 3 to 5% lang ito naglalaro. Dahil na tayo sa second checkpoint. Kakain muna tayo. May nakita kaming kainan 2 kilometers away.
Nakisolve na tayo sa lunch. So naka 5 hours 52 minutes na tayo. So ilan yun? Sabihin natin 6 hours. Meron pa tayong 7.5 hours bago sa cut off. So parang aabot naman so far. Medyo nakakaramdam na ng sakit ng katawan dito si Boyki. At babalikan na naman namin yung ahon. This time from kilometer 112 to kilometer 122. Ito na rin si Haring Araw. Almost full force na. Wala man ng kaulap-ulap. Alas 11 na. Naka 125 kilometers na kami. Ito na ang init. Dito talaga magkakasubukan ng tibay sa init. Nahilo sa init. Huminto muna kami bago umabot sa checkpoint 3 para makapagpahinga at makainom ng malamig na inumin. Hindi na namin ma-maintain yung speed namin ng first half. Pero okay pa naman ang heart rate ni Boyki so far. Medyo elevated pero okay pa. Sa ngayon takbong 20 lang kami. Pero okay lang basta gumagalaw. Taxing din talaga itong init. Parang hindi na normal. Kaya pantay sarado din ako sa pacing namin. Mukhang may margin pa naman kami bago ang cut off. Kaya okay lang kahit mabagal. Basta umuusad. Katapos lang namin ng checkpoint 3. Naka 9 hours 13 minutes na kami. So mukhang aabot. Mukhang kaya. Para sa akin, ang last 50 kilometers na marahil ang pinakamahirap na section ng any Audax ride. Sa usapin ng long distance cycling, maigsi lang na maituturing ang 50 kilometers. Pero dahil nag-accumulate na ang lahat ng hirap na dinanas mo, parang ang layo nito. Malamang ganun din ang nasa isip ni Boyki. Last pag na siya medyo nangihina na si Boyki. Ito kami kanina para lang makapag-recover siya ng konti. Medyo mataas yung heart rate niya. Parang kanina laging nasa zone 3. Pero after nung pahinga ngayon ulit, na-maintain ulit yung zone 2. Pero mabagal na lang yung takbuhan namin. Mga less than 20 na lang. Tsagaan na lang talaga.
biglang nabuhayan si Boyki after ng pahinga namin sa kilometer 180. Hindi ko alam kung meron bang special sa buko ni Kuya o gusto na lang ba talaga niyang tiyagain hanggang finish line. Kilometers. Lapit na. Nagsabi akong magpahinga kami para sa huling ahon. Pero sabi niya, tuloy na lang daw. Kahit mabagal, tinis na lang ni Boyki ang mga sakit na nararamdaman. Biruin mo, di man sa lang sumusuka ka sa BGC. Ngayon, ODAX finisher ka na. Proud kami sa'yo, Boyki. Ano ba sabi mo? Ang hirap.